And so ito mga kadiskarte, meron tayo ditong 300C. Ito problema nito ay sira yung kanyang takip. Siyempre pag umiinit yung temperature, pag tumatas yung temperature niya, umaapaw yung tubig dito sa breather niya. So siyempre naubos yung tubig niya hanggat sa mag-overheat siya. So nangyayari dyan, ang nangyayari kanina, naglagay ng tubig na hindi naman nila binibleed dito. May bleeder dyan, oh, yan. Ang nangyayari dyan, siyempre mag-overheat pa rin kasi may hangin sa system. So ang gagawin nyo, pagka kayo din, halimbawa wala kayo talagang idea sa sasakyan, nag-overheat yung sasakyan nyo ganito, dahil lang siya may takip o may leaking, ang gagawin nyo, i-bleed nyo talaga. Dito siya. Yan, o. Ito yung kanyang takip. Kasi pag hindi nyo siya i-bleed, talagang mag-overheat siya. Sa pag-bleed naman ng system niyan, lagyan nyo lang ng coolant, yung coolant bottle na yan, hanggat sa mawala yung bubbles doon sa kanyang bleeder screw. Pagkatapos yun na nawala na yung bubbles doon sa may bleeder screw nya, pwede nyo na uling takpan yun, ibalik nyo ulit yung bleeder screw pag ang coolant level nya nasa level na. Yan, so ito mga kadiskarte, dapat, ayan, 104 dapat iikot na yan ang fan doon. Pag ikot ng fan, kailangan ng tubig steady pa rin yun, hindi siya aangat, hindi siya bababa. So tingnan natin. Quiz! Ay, wasim-sim. So na-test drive na rin natin. So maintain pa rin yung level ng tubig niya. So okay na yan. So kailangan pagka nagda-drive kayo, ito kasi wala siyang ano dyan. Ay, meron siya dito, o yan, di ba? Lagi nyo i-monitor yan pag nagda-drive kayo. Ayan. Kasi ito babae kasi may-ari, hindi niya alam na nag-overheat na pala. Lagi nyo i-monitor yan. Kailangan yan, pagdating yan ng 105, 6, or 7, pinakamataas na talaga yan, kailangan gagana yung fan tapos bababa na yan. Tapos pag tumatakbo kayo, dapat nasa 90 plus lang yan ang reading nito. So yun lang mga kadiskarte. Ayan.